Magandang araw mga ka-defense. Isang panibagong milestone, isang panibagong simbolo ng lakas, at isang panibagong yugto sa modernisasyon ng ating hukbong dagat. Noong February 24, 2026, opisyal nang na-induct sa serbisyo ang dalawang bagong barko ng Philippine Navy, ang BRP Raha Sulaiman, PS-20, at ang BRP Audrey Banyares, PG-910. At hindi lang ito simpleng commissioning ceremony. Ito ay representasyon ng modernisasyon, sakripisyo, at patuloy na pagbangon ng ating maritime defense capability. Kung matatandaan ninyo, noong January 24, 2026, may mga reports na sabay itong iko-komisyon, katulad ng nangyari noong May 2025 kung saan sabay ding pinasok sa serbisyo ang BRP Miguel Malvar, FFG-06, at ang BRP Albert Mahini, PG-909. At ngayon, opisyal na itong naisakatuparan. Unahin natin ang BRP Raha Sulaiman. Ang PS-20 ang lead ship ng Sulaiman-class Offshore Patrol Vessels o OPVs. Ito ang pinakauna sa 6 na OPVs na in-order ng gobyerno noong 2022. Bilang lead ship, siya ang magsisilbing blueprint ng klase. Siya ang magiging base standard ng mga susunod pang kapatid nitong barko. Ang pangalan nito ay hindi basta-basta pinili. Si Raja Sulaiman ay ang huling Muslim ruler ng Manila bago dumating ang mga Kastila. Noong 1570, pinamunuan niya ang paglaban laban sa Spanish forces na nagtangkang sakupin ang Manila. Isang simbolo ng tapang, isang simbolo ng pagtindig, isang simbolo ng pagtatanggol sa lupang tinubuan. Kaya makabuluhan na ang isang modernong offshore patrol vessel ay ipinangalan sa kanya. Ang mga OPV tulad ng Raha Sulaiman ay dinisenyo para sa malawak na patrol missions, exclusive economic zone enforcement, maritime domain awareness, anti-smuggling operations, at presence patrols sa West Philippine Sea at iba pang strategic areas. Hindi man ito kasing laki ng frigate, pero napakahalaga ng papel nito. Sa panahon ngayon, hindi lang firepower ang mahalaga. Mas mahalaga ang sustained presence. At ang OPV ang sagot diyan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang BRP Audrey Banyares. Ito ang ika-9 at huling fast attack craft na na-deliver sa ilalim ng Fast Attack Interdiction Craft o FAIC project. Sa pamamagitan nito, tuluyan nang natapos ang acquisition program na nagsimula pa noong January 2021. At dito, mas lalo itong nagiging emosyonal. Dahil ang barkong ito ay ipinangalan sa Navy Petty Officer Jose Audrey Banyares, isang miyembro ng Elite Naval Special Operations Group o NASOG. Noong September 9, 2013, sa kasagsagan ng Zamboanga Siege, isa siya sa mga unang rumisponde. May mga armadong MNLF rebels na nagtangkang pumasok sa Zamboanga City via sea infiltration. Si Petty Officer Banyares, kasama ng kanyang team, ang sumalag. Nagkaroon ng matinding engkwentro. Maraming attacker ang napatigil, ngunit sa kasamaang palad, ibinuwis niya ang kanyang buhay sa operasyon. Isang tunay na bayani. At ngayon, ang kanyang pangalan ay hindi na lamang nakaukit sa kasaysayan. Ito ay naglalayag na sa karagatan. Ang FAIC tulad ng PG-910 ay mabilis, maneuverable at heavily armed para sa size nito. Idinisenyo ito para sa coastal defense, interdiction missions at rapid response operations. Kung ang OPV ang simbolo ng sustained presence, ang FAIC naman ang simbolo ng mabilis at agresibong pagtugon. Magkaibang klase ng barko, magkaibang papel, pero iisang layunin: ang protektahan ang ating maritime borders. Sa pagpasok nila sa active service, inaasahan na maide-deploy ang dalawang barko sa iba't ibang operational areas sa bansa, mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao. Sa panahon na patuloy ang hamon sa ating territorial waters, bawat bagong asset ay mahalaga.
Hindi lang ito dagdag numero sa fleet, ito ay dagdag kakayahan, dagdag deterrence, dagdag kumpiyansa. Kapansin-pansin na sa mga nakaraang taon, tuloy-tuloy ang pag-modernize ng Philippine Navy, mula frigates, corvettes, patrol vessels, hanggang fast attack crafts. At ngayon, mas balanse na ang ating force structure. May malalaking barko para sa blue water operations, may medium platforms para sa sustained patrol, at may mabilis na assets para sa rapid interdiction. Ito ang pinatawag na layered maritime defense, at dahan-dahan, unti-unti, nabubuo na ito. Pero higit sa lahat, ang dalawang barkong ito ay hindi lang bakal at makina. Ang isa ay nagdadala ng pangalan ng isang makasaysayang leader na lumaban para sa Manila. Ang isa naman ay nagdadala ng pangalan ng isang modernong bayani na nagbuwis ng buhay para sa bayan. Kasaysayan at kasalukuyan, magkasama sa dagat. Habang lumalawak ang ating responsibilidad sa karagatan, kailangan din nating palakasin ang ating kakayahan. At ang commissioning ng BRP Raha Sulaiman at BRP Audrey Banyares ay malinaw na hakbang sa direksyong iyon. Hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito. Kung gusto mo ng mas marami pang updates tungkol sa Philippine Navy, modernization, defense developments at regional security, make sure na nakasubscribe ka sa channel. I-like mo ang video kung proud ka sa bagong assets ng ating Navy. At i-comment mo sa ibaba, alin sa dalawa ang mas exciting para sa iyo? Ang OPV na may sustained presence o ang fast attack craft na may mabilis na response? This is Philippine News. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay ang Philippine Navy at mabuhay ang Pilipinas.